Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras mabilas 2:05 sa hapon. Mga labing ulihing nga hitabo, hibaluon, mga hangkat at tubangon, mga bagay nga importante, aton ginahalungan, aton ginabantayan. Ululupod kita sa Bantay Banwa, Bantay Banwa, ang programa na magatulong sa inyo sang labing ulihing nga balita, mga panubyan o kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ikaw, ako, kita, Bantay Banwa. Mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sa programa Bantay Banwa. Martes ng edisyon kita, Hulyo 1, tuig 2025. Programa nga magadulong sa inyo sa labing uling nga palita, mga panugyan kag kampanya para sa kayuhan sa tanan. Pinang inyo alagad kag Anchorman Joseph Paul Noblesa Taros. Lulupod kita sa mga hapon diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Natapos na ang una nga 6 ka bulan sa tuig. Musta bala ang first 6 months? Sa aton nga mga kauturan, mga tagpalamati. Naging productive bala, naging challenging. Ginbaha bala kamo sa problema. O kung nalumos kamo sa madamo nga problema. Kung masiling naton ngati nangin maayo ang first 6 months ninyo. Nagapati kita nga sa tagsa ka problema nga ginapangatubang sa aton nga mga kauturan kag tagpalamati. Nangin opportunity na sa inyo, no? Nga mag-grow, mag-mature kamo, mga damo kamo sa matunan, magamit nyo gid sa pangadlawan daw ninyo nga pagpangamuhi. Digid kamo magpaapekto sa mga problema ninyo. Kay may mga kauturan kita ngati di malikawan nagkakadalman sa ilang mga problema. Importante lang padayon kamo sa pagpangamuyo kag may mga tawo kamo nga masiling naton may ginasaligan kamo maistoryahan sa inyo nga mga problema nga handa gid magpamati sa inyo. Kay kung ginasolo yung problema mabulubudlay na. Delikado ina suno sa akon ni sa kaamigo ngati sa kaamigo ko ngati naghambal gani siya ngati naanad siya bala nga ang mga problema nila sa ila pamilya siya lang ang siya lang ang nag-resolve may na siya pang pang istorbo sang iban pulo pa huway gamay kung may maka-recharge ka natin tubangon mo liwat ng problema head on. Mga kabiyanan, kahapon nag-umpisa na ang mga nagdalaog ang mga opisyales sa ilang panibagong termino. Mauna kita no sa mga senador naton, mga kabiyanan. Isa ka ginaduso sa karon, no? Isa sa nagduso mga kabiyanan nga papaskugon ang kampanya kontra online gambling si Senator Win Gatchalian. Ginaduso niya sa 20th Congress ni pataason sa 10,000 ang minimum bet sa anuman nga online sugal. Kibot ka mo no? Pataason kumbaga ang minimum bet 10,000. Samtang 5,000 naman sa top up. Ang purpose ni nga mapanubo ang numero sa mga tao nga maengganyo nga mag-try magtaya. Okay. So, ang target sini ni Senator Win, ang mga ordinaryo gid nga mga kauturan naton. Malaan mo ang iban matisting. Sige, mataya ako na piso. Meron na ako 5, 20. Galing ang problema sina. Kapin pa kung kung lagson mo ang perde mo. Sabi perde ka sin. Taya ka na 200. Bo, perde ka pa kaya. Duwa na to kasunod, no? Perde ka sin, perde ka 200. Tatlo mo na nga taya, gisa dublihon mo.
May mo naman nga pila tong per day mo, bali 100, 200. Mataya ka, pila? 400. Per day ka pagid. Tatlo na nakasunod per day mo ha. Taya ka pagid, 800. Per day ka naman. Muna nga dapat may limit gid. Pero ang ari, mayo ning ideya niya, no? Ngati, sa file niya nga Online Gambling Regulatory Framework Act sa Senador, luyag niya nga ibawal ginadumili niya man ang isa ka e-wallet app bilang payment system sa pagsugal online. Kagti dapat pataason man ang edad sa 21 ang minimum age sa pwede makahampang sa online sugal. Ti kung total ban ko no sunod sa iya basi ma underground. Based sa ilang study, mas maayo nga i-regulate. Grabe no ti. Meaning yang ang mataya niya may kwarta kung lakas ang 10,000 da nga cash in sa imong e-wallet sigurado hindi ka kataya. Manami man ang ideya niya no pero galing iba naman niya. Balan mo ang mga illegalista mangita gini sang way or mangita sila sang app. Mabasi balang mo na basi maglaptaman. So lang taon ta kung ano ang mangin diskusyon sini sa 20th Congress mga kaabyanan. At least may baluan ninyo bala kung anong mga ginubra sa mga senador naton sa unang adlaw nila bilang mga mamalidha. Kita mo gining ila yung function pagduso sang mga bills, mga layi nga maka-benefit ang mga pumuluyo. Si Senator Loren Legarda may top 10 priority bills para sa 20th Congress. Ulo ini no, One Tablet, One Student Act, Pangkabuhayan Act, Unpaid Care Workers Equity and Empowerment Act, Magna Carta of Waste Workers, Living Wage Act, Monthly Maintenance Medication Support for Senior Citizens Act, Women and Children Protection Units Act, Low Carbon Economy Act, Complementarity in Education Act, Blue Economy Act. So, ang ginduso ni Senator Loren Legarda. Si Senator Bongo naman no, sa pagbukas ng 20th Congress, kahapon, June 30, gin-file ni Senator Bongo ang mga bills, priority bills niya. Una diri ang Expand Tertiary Education Subsidy, PhilHealth ID Health Card, Regionalize the National Academy of Sports, New Medical Technology Law, Department of Disaster Resilience, Indigent Job Seekers Assistance, across the board wage hike, mental health offices in SUCs, rural employment assistance, or tupad bill kag Magna Carta for barangays. Bilang miyembro sang 20th Congress, pasiguro sang senador magadisuin siya sa mga pro-poor programs nga makabulig sa mga kubos nga mga Pilipino. Minutos magaligat sa takna alas 2 sa hapon. Samtang si Senator Erwin Tulfo, ang iyang priority bill sa 20th Congress, review the Rice Tarification Law, Barangay Official Salary Standardization Law, National Land Use Act, Professional Review Centers, Medical Parole Act, Health Courses Expansion Act, Simplified Aid Access Act. Amuning namin yung Simplified Aid Access Act. Mas mahapos para sa mga pumuluyo nga magpangayo sang bulig. Kay balaan mo, ang mga kauturan naton bala nga ara sa crisis. Mga kabyanan,
mabudlay ini para sa ila ng sitwasyon nila. Narabi sila, for example, sa mga ospital. Sa mga masunod nga adlaw, nagalaom kita no, nga mas ma-explain pagid ni Senator Erwin para nga ti maintindihan pagid sa aton nga mga kauturan kag tagpalamati ano ni ang kaundan sang bill nga ni kag kun paano maka-benefit ang mga pumuluyo sini. Quinse minutos magkalikat sa takna ng alas 2 sa hapon. Mga kabyanan kahapon, ginhiwat mga kabyanan ang oath-taking sa mga officials na nagdalaog sa probinsya sang Antique. Ang nag-administer mga kabyanan sa ilang oath-taking amo si Senator Loren Legarda. Nati nagpabutsyag no, sang pagpanginbulahan sa mga nagdalaog ng mga officials. Ano na bala ang development sa probinsya sang Antique? Amo ni ang isagid sa highlights sang opisyal. Kay pabati naton sa inyo no ang mensahe ni Senator Loren Legarda sa giniwat nga oath-taking. Iban pa gid mga officials karon pa pabati naton sa inyo ano bala ang ilang plano, ano bala ang mga dapat nila nga obrahon para sa kaayuman sa mga kauturan nato no, dira sa probinsya sang Antique. So aton pamatian si Senator Loren Legarda. Today is a reaffirmation of the trust placed in you by our people to serve them. And believe me, as your fourth-term senator, who gave practically her adult life to public service since the age of 37 and stood under the scrutiny of the national stage at a very young age, there is no greater duty, no higher calling than to serve your own people and the community that shaped you. In 1998, nung una po akong nahalal at manguna sa Senado, nung bata pa ako, yes, number 1. Hindi ako sa Maynila nagsumpa, kundi dito po sa ating probinsya. Ako unang tumindig at nanumpa. Pinili kong umuwi sa Pandan, Antique, sa piling ng aking mga kasimanwa. Dahil nais kong maramdaman ninyo na kayo po ang dahilan ng aking matapang na pagharap sa tungkulin bilang pinakabatang senador noong 1998. Ang Antique ang nagsilbing pundasyon ng aking lakas at paninindigan sa gitna ng mga pagsubok at tagumpay, sa bagyo man ng kalikasan o sa mga dagok at bagyo ng politika. Ang pagmamahal sa lalawigang ito ang siyang nagtutulak sa akin upang patuloy na maglingkod. Antique, after all, has a way of teaching us what it means to give oneself without expecting anything in return. So let me speak plainly and clearly. Congratulations must now give way to commitment. What comes next is real work. Public office will demand our time, your strength, your comfort, and often your peace of mind. But if you carry it with honor, integrity, compassion, hard work, discipline, and accountability, it will give you something far greater than power. It will give you purpose. I have known no other life than one devoted to serving the Filipino people as the longest serving Filipina senator for 27 years. We are expected to show up, to make difficult yet smart decisions, and carry the weight of responsibility.
We cannot afford to make mistakes because this is the life we chose and we must honor it with hard work and courage. And if there is any wisdom I can offer from a lifetime of public service, it is this. First, our work is never finished. Every single day is an opportunity to do better for our people, for our communities, for our nation. We must be relentless in our duty. Public service is not a job where one can ever say 9 to 5 or mission accomplished o tapos na. There is no finish line. The work is continuous. The needs of our people evolve, and so must our response. Samtang may naga kinahanglan, padayon kita sa pagserbisyo. Hanggat may nangangailangan, tayo'y magseserbisyo. Second, we must dare to lead boldly and with conviction. When I entered the Senate as a very young public servant, many did not quite understand my advocacies. But I stood my ground and fought anyway. So today, we have laws that I authored at 38 years old which are very useful. The Ecological Solid Waste Management Law, the Climate Change Act, the Anti-Trafficking in Persons Act, the Magna Carta for Micro, Small, and Medium Enterprises, the Disaster Risk Reduction and Management Act, even the Anti-Domestic Violence Act, and even the Free Tertiary Education Law, and many more. Laws that continue to save lives and protect our future. Because at the time, I refused to shrink or stop even when everybody said it was not possible. And third, never lose sight of what true success means. It is not measured by the applause, not by the plaques and trophies, not by the tarpaulins, but by the hope we restore and the lives we transform. Antique now is not just another province. Hindi na tayo basta probinsya na nasa gilid ng mapa, nakakalimutan o napapag-iwanan, na minsan pag committee hearing sa Senado ay palagi na lang pag may Region 6 na alokasyon sa Iloilo lang o sa Aklan, pati Capiz, at tinatanong ko palagi, nasaan ang Antique? Ay, oo nga pala. Hindi na po ganun ngayon. Tayo na ang pinakamalaking alokasyon mula sa national budget. At humihingi po at nagbibigay naman po tayo sa ibang probinsya sa Panay at sa Kabisayaan. Alam po ng ating mga kaibigan sa Iloilo, Aklan, Guimaras, Capiz yan. Antique is a land of resilience. Tayo ay probinsya ng matatapang, masisipag, mga pusong may malasakit at hindi basta sumusuko sa hamon ng buhay. Alam ko ito dahil nakikita ko mismo, naririnig ko mismo ang kwento, nakakadaupang palad ko ang ating mga kasimanwa. Nakikita natin ang pagod sa kanilang mga mata, pero nararamdaman ko rin na punong-puno pa rin sila ng pasasalamat at pagpapahalaga sa ating ginagawa at marami pang dapat gawin. Success is in every Antiqueño who now has access to quality education, including the University of the Philippines, Visayas, in Pandan. Come visit. UP is rising and will soon offer the master's degree in sustainability and many other courses. And the many upgraded facilities and scholarships through the University of Antique and all its campuses in the province. It is also seen in the 9 hospitals that I ensured were funded during my 3 years as your congresswoman during COVID, bringing quality health care closer to our people. But I agree with Governor Paulo Javier that all of these 9 hospitals, including all the barangay health stations and the malasakit centers and super health centers must be visited, and I will help Governor Paulo Javier in his quest for better and accessible health care to every Antiqueño.
I appreciate Paulo's sincerity and his hard work, and he's giving me the chance to mentor him and giving advice, although he has very able advice from his great father. There is so much work to be done in the roads, in the bridges, in the facilities that connect far-flung barangays to opportunities, ensuring that everyone is part of our shared progress. These are not just projects, they are part of the stories of hope, resilience, and progress of our Kasimanwa. Some examples. The Panay East-West Road connecting Valderrama, yan Mayor Joy, to Lambunaw, Iloilo. That's been going on in my 2 terms in the Senate. Napapakinabangan na. The San Remillo Bugo, General Fulion Valderrama Road, Mayor Mar and Mayor Joy again, will connect San Remillo Upland Barangays, Atabay, Bawang, and General Fulion to Valderrama and to Iloilo again. The Iloilo Connector Road, which will connect Barangay Aningalan, San Remillo to Barangay Bukari, in Leon, Iloilo, the Baguio of Iloilo. The Barangay Pandanan, Barangay Maybunga, Lawaan Road, Mayor Acer. So, yung mga upland na kinakalimutan, may sarili na silang daan papunta sa Iloilo para hindi lamang isang kalsada ang galing sa Iloilo. And this takes hard work and several years, if not decades, of work in the Senate of putting it in the national budget. I work together with the national and the regional DPWH. Hindi po ito katang-isip. Ito po ay dumadaan sa mga NEDA na pag-aaral. These projects are more than just concrete and asphalt. These are lifelines, connecting families, giving our farmers easier access to the market, ensuring our children can safely go to school. Patuloy rin ang pagsasaayos ng Pandan-Ibahay Road. Mayor Tommy, it will connect, you know that, the 7 upland barangays, Perfecta, Badjangan, Santa Ana, San Joaquin, Napuid, Arakayan, Majos, to the town proper. Isang oras ang biyahe, dadaan pa ng Aklan. Magiging 15 minutes na lamang ang pagbaba sa poblasyon. Hindi na kailangan pang sumugal ang ating mga Kasimanwa sa baha at rumarag na ilog because we were able to allocate funds for the construction of critical bridges. The Nasuli-Vilvar Bridge in San Remillo, kung saan dating bagyo ay mga nalunod, yan ay nagawa natin sa ating previous term. Yung Paliwan Bridge noong October 22 ay nahati ang ating probinsya at walang pondo ang DPWH. Nakahanap tayo ng pondo sa DBM through the N-Dream Fund, which is a law that I authored, and I know where they keep the funds for emergency. So we were able to help build that, connecting Lawaan and Bugasong for safer and more efficient travel for our Kasimanwa. Malaking bahagi ng ating kwentong tagumpay ang pagbubukas ng New Antique Airport. Once an abandoned grassland, napabayaan, napag-iwanan, but I saw its potential as a vital regional gateway. So in 2016, I envisioned having an improved and modern airport. And in the words of DOTR Secretary Vince Dizon when he came, ang ganda-ganda ng inyong airport, mas maganda kaysa sa ibang nakikita ko sa aking pag-ikot sa bago niyang tungkulin. In 2018, we initiated efforts to establish direct flights to Antique, and since then, our flight services have continued uninterrupted. Now, we accommodate more passengers, transport goods, and attract greater investment. And along the shores of this beautiful capital town of San Jose, the 8 kilometers and growing Antique Esplanade has become a place where families gather, children play, and communities come together. It was the late Mayor Elmer Untaran who told me, sana matulungan mo kami. At the time, it was a grassy area and needed improvement. And yes, it needed much improvement, and happy to say that this is a gathering place for all Antiqueños. The new Antique Airport
and I hope I could invite all of you, will open the month of July, which is one day from now. Tomorrow's July. And the Antique Esplanade are just reminders that even the most forgotten spaces can bloom with life, joy, and livelihood. We also opened our doors for learning, culture, and economic growth through the Antique Convention Center, done by no less than the firm of the late national artist Francisco Manyosa, our first large-scale venue for conferences, seminars, exhibits, and cultural gatherings. Funded through my consistent support multi-year, Antique is now ready to welcome guests to showcase our heritage and be an active convener of ideas, innovation, and opportunity. Preserving Antique's cultural heritage has always been high on my priorities. We have a publication, Everyday Culture. We showcase Antique's centuries-old traditions. We've supported extensive cultural mapping efforts with all our DepEd teachers. During the time of pandemic, we were not sitting still. We were doing trainings for all our teachers for culture mapping, resulting in the printing of 22 cultural mapping books in collaboration with DepEd and the University of the Philippines, Visayas, ensuring the documentation and preservation of our valuable cultural knowledge. We've also championed the adaptive reuse of our historic structures. Maganda ang bagong pinta at pinarehabilitate natin 10 years ago ang old Capitol building, advocating for the conversion into a living cultural space. Pati yung Balay nga Bato will soon house the Institute of Living Traditions, while the old Capitol, where we will have our Salo-Salo, has a textile gallery which we will open today, the Hibla ng Lahing Filipino. I hope our National Museum people are there. And it has a tindahang lokal for all the MSMEs from the various town, mula sa Asin hanggang Muscobado hanggang Patadyong. We have likewise provided funding for the restoration of iconic landmarks, including our Gabaldon School buildings, the St. John Nepomuceno Heritage Church in Aninii, the century-old Casa Municipal in Patnongon, which will open in a few weeks. Pati ang mga kabiyanan ng porsyon sa pagpahayag, speech, sa keynote speaker, kag nag-administer no, sa oath-taking sa mga officials sa Antique, si Senator Loren Legarda. So mauna kita sa sa nalabuot na sa mga sa mga taga-probinsya sa Antique, ang mga developments, ang Antique Airport nila magabukas sa subong nga bulan sa Hulyo, bagablang mga napabayaan ng mga projects na tigayon na pabayaan ng mga spaces ang na medyo san, ang itaan sang pundo, ang isagid sa ginapabugal sa senadora ang mga infrastructure projects, mga kabiyanan sa mga upland barangays, upland towns sang San Jose, sang Antique nga makakonekta sa mga banwa sa probinsya ng Iloilo. Hindi na sila madugayan nga magbiyahe, ang ilang mga produkto madasig nila nga madulong mga kabiyanan. Ang San Remigio nga daan na isa ka tourist destination sa probinsya ng Antique, masabi ginapadulungan gid sa mga turista. So mas mahapus na kay may mga dalan nga pang-construct dito mga kabiyanan. Pagti sa culture and arts naman, i-improve sa mga heritage sites sa probinsya, kag ang isagid no nga priority man sang opisyal ang improvement sang healthcare services. 34 minutos makaligat sa taknang alas 2 sa hapon. Malayo na ang nalabot sa probinsya. Pagteng iyagid nga guidance na pangabay no sa mga nagdalaog nga manguhimo gid sa mga insakto nga desisyon na bangon ginhatag sa mga pumuluyo
ginhatag nila no ang pagsalig sa ilang. Hindi nila pag-usikan dapat magtrabaho gid para sa kaayuhan sa mga pumuluyo sa probinsya sa Antique. Mga kamayanan, aside kay Congressman Antonio A.A. Ligarda, nagsumpa man kahapon, mga kabayanan, si Uswag Ilonggo Party List Representative James Jojo Ang sa probinsya sa Antique. Yung may mga commitment man siya, no, ngagin ihatag sa probinsya sa Antique. So aton pamatian si Congressman Jojo Ang. Naman no, para sa dong ginamba ko kagina mga public plaza dire no sa mga banwa panamion naton amo to gina hinambal ko na agud to di sila atras no? Kasubo na sila so pululigan namon inaisa lang na siya nga mga proyekto kay madamo pa sa mga proyekto nga talon dire di lang damo ambal o mga promisa pero tinguan naton nga ano lang sa proyekto programa mapuslan niya sa kamuluyo mumula na ever since akong gusto nga hinuon. Sa mga infrastructure, sir, ano po yan? Walang infrastructure, meron kami proyekto, Pogli Senator Loren, ang Binirayan Stadium, Gapuhon na ina siya, totally malain na itsura. Lain ginaya totally, ang itsura sina lain, may dako na siya ng grandstand, kapalibot na siya. Plano na ka mo, sir? Para na, letter U, kapalibot, tapos ang rubberized ito nga, ang gym, airconon, magkuhuli siya tanan. So harap na, next year, umpisa na. Kailangan po dong i-commit sa Uswag Ilonggo. Nagputang kami ni tubo na sila. So, isang proyekto, programa, mapuslan niya isang kamuluyo. Mumula na ever since akong gusto nga hinuon. Sa mga infrastructure, sir, ano po yan? Walang infrastructure, meron kami proyekto, Pogli Senator Loren, ang Binirayan Stadium, Gapuhon na ina siya, totally malain na itsura. Lain ginaya totally, ang itsura sina lain, may dako na siya ng grandstand, kapalibot na siya. Plano na ka mo, sir? Para na, letter U, kapalibot, tapos ang rubberized ito nga, ang gym, airconon, magkuhuli siya tanan. So harap na, next year, umpisa na. Kailangan po dong i-commit sa Uswag Ilonggo. Nagputang kami ni Senator Inday Loren sa 175 million, ito na 175 million initial. So, palamiyaon na siya. No? Kaya para sa ulihi, maka-hospital sa talagang pambansa naman to, luwat niya, ang international standard, hindi nga ito niya trapobal, so may komportable nga lugar. No? Mga plaza naman niya, at para at least mo, kasi manuha ito ng mga bata, may edad na, bata, tapos sila sitback, ay, respond sila sa plaza sa kailangan mga amigo, amiga, pamilya nila. Naindig man itong matahon ng plaza nito. Kita nyo naman, ang ilo-ilo, dalawa, ay manamig ng plaza. So, mapatsagan mo, ang tao, may doon mo nakikita ko. So, diri sa Antique, obrahon na nila. Yan si Congressman Jojo Ang, no, sa iyang interview sa mga katapos ng media. Nati ang Binirayan Stadium, natumit siya patahumon, bululigan nila day Senator Loren, Congressman Ligarda, ang isa pagid ang pagpatahom sa mga public plaza, ilabi na ining EBJ Freedom Park ang plaza kung saan giniwat ang oath taking sa mga officials. Nag-commit siya nga patahumon para mapuslan pagid sa aton nga mga pumulo. Kag sa healthcare services, isa man sa gina-discuss ni Congressman Jojo Ang maklo ng mga equipments, kinanglanon ng mga equipments sang Angel Salazar Memorial General Hospital sa Antique. Pag dugang doctors, nurses, kay balaan mo ang medical services isagid sa kinahanglan sa aton nga mga kauturan labi na mga emergency, mga masakit, kinahanglan na equipped ang mga ospital sa bahin sa probinsya sa Antique.
Antique. Pero ang ospital gid nila no, dira sa Antique sa San Jose. O ginatagaan gid sa Italupangon kay nagadamo ang demand sa mga pumuluyo sa serbisyo medikal, so mas maayong kumpleto ang mga equipments. Mga kabiyanan, magkatag lang kita sa pila ka mga pahanumdum, magabalik lang ang programa Bantay. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sine, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious but affordable. Ika nga swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paa ng manok, tenga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na para bang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on, or ang Betamax. Nikay de Guzman in Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang. That in turn brought out the isaw, a word that came from sausawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin, found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana Q, kamote Q, turon man, kwek-kwek, or pakneneng. In these times of frugality and austerity, laman tiyan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Isang gabi, pauwi na sina Daisy at Eric galing sa sine. Eric, saan pa tayo pupunta? Gabi na. Uwi na tayo. Ha? Bakit? Anniversary natin ngayon. Tsaka sundali lang naman tayo sa motel eh. Ang kulit mo naman eh. Sinasabi ko na sa'yo na hindi pa ako handang makipag-sex. Tsaka paano kung mabuntis ako? Sus naman ho, ako bahala. Sumama ka na sa akin. Kung mahal mo ako, patutunayan mo. Anong gagawin ko? Mahal ko siya, pero ayoko pa talaga eh. Basta. Ano? Halika na. Sabi ko na sa'yo, ako bahala. Eric, saka na lang natin gawin to. Palagay ko, hindi pa talaga itong tamang panahon. At kung ako naman ang mahal mo, makapaghihintay ka, di ba? Isipin ang kapakanan, plano ang kinabukasan, abutin ang ninanais, hindi kailangang magtiis. Isang mapagpalayang mensahe hatid sa inyo ng Sentrong Sigla, Angat Pinoy 2004 at ng himpilang ito sa pakikipag-ugnayan sa Women's Media Circle Foundation. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga. Dito lang sa Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Tax Scams. Oplan Contra Tax Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla.
Makibahagi sa Oplan Contra Text Scam. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Sana'y tiyakin ng mga magulang kung maipanganak akong malusog. Kumain si nanay na may sustansyang vitamin A panlaban sa impeksyon para din sa mata, balat, bumbunan at mga buto. Ayon, pampabuhay ng dugo at muscles. Ayodin, pang-iwas sa komplikasyon at pagiging abnormal. Importante din ang check-up kay doktor kasi healthy nanay, ganda buhay. For 53 years, the people suffered from heartless communist terrorists who killed thousands and are killing thousands more. They destroyed families, our youth, and their dreams. There should be accountability for human rights abuses and ISL violations. Our people have had enough of this senseless violence. Thousands have already surrendered for genuine peace and development. Together, victory will be ours. Maging mapanuri, huwag maging biktima. Ito ang karanasan ni Joanna, Elena, at Shona. Sinabi niya sa nanay ko, mabibigyan nila ako ng trabaho. Pwede niya daw akong gawing singer. Sa abroad daw. Doon ako pupunta para magtrabaho. Hindi niya sinabi yung trabaho ay sumayaw ng nakahubad. Kinulong ako kasama ng mga ibang babae at hindi pinakain. Umabot ako ng Singapore. Pinilit naman ako makipagtalik sa mga foreigners. Doon ako nabuntis. 15 years old lang ako noon. Dito sa Pilipinas, 100,000 na bata ay pinapasok sa sex trade. Ang child trafficking ay isang krimen. Mag-report sa Action Line 02-1343. Hindi mo kailangang makita ang mga mukha nila para maramdaman ang takot nila. Isang paalala mula sa ECPAT Philippines, Interagency Council Against Trafficking, PIA, at nang himpilang ito. Lola, ano po nangyari nang malaman ni Tibo na nangingitlog ng ginto ang kanyang gansa araw-araw? Nang malaman ni Tibo na nangingitlog ng ginto ang kanyang gansa, tinangka niya na kunin na kaagad ang lahat ng ginto na iiitlog pa ng gansa. Eh di namatay po ang gansa, Lola? Tama. Eh di wala na pong gansa na magbibigay sa kanya ng gintong itlog araw-araw. Yan ang aral natin na nakuha sa gansa na nagbibigay ng gintong itlog. Ang ating kalikasan ay tulad ng gansa na nagbibigay ng gintong itlog. Magpapatuloy ang ating pakinabang sa mga gubat, mangroves, coral reef, dagat at sa kalikasan kung ang mga ito'y aalagaan at pagyayamanin, hindi sisirain. Paalaala mula sa Integrated Environmental Management for Sustainable Development Program, DENR, at ng palatuntunang ito. Nay, anong oras na? Oras ng gumising, anak. Dudong, tabi mo. Nay, anong oras na? Oras na makaahon tayo rito sa palayan. Nay, anong oras na? Oras ng tumaas-taas naman ang sahod ko. Nay, anong oras na? Oras na para sa pantay na sweldo, teknolohiya, titulo, suporta para sa kababaihang magsasaka. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Philippine Broadcasting Service at ISIS International Manila. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sine, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Alam mo ba kung ano ang mambabato? Think about the tap, tap, tap of the bamboo stick on a thorn to draw a symbol on someone's arm. This is the traditional Kalinga art of tattooing, performed and kept alive by traditional tattoo artist Wangod Ogay, also known as Maria Ogay from Buscalan, Tinglayan, Kalinga. Wikipedia says Wangod is the Philippines' oldest mambabato at 105 years old now. Sarah Barnes honors Wangod in My Modern Metro, telling Wangod's story as an apprentice at 15. Breaking the norm, learning the mambabatok tradition that used to be taught only to men. The art began with the indigenous Butbut warriors, headhunters, who got tattoos with special meaning, usually after a kill.
But for women, the art portrayed standards of beauty. Wang Od recalls her friends covering her arms and legs with tattoos she still wears proudly. She mixes her ink from pine soot and water and has hand-tapped tattoos on bodies of people from all over the world. Wang Od inks a design that carries symbolic meanings specific to the Mambabatok culture. Thousands come to make the long journey to get inked by Wang Od. Discovery Channel featured her and her art in 2007 on Tattoo Hunter, bringing Kalinga art to a global audience. The National Commission for Culture and the Arts honored her with the prestigious Dangal ng Haraya Award in 2018. She was also nominated for the National Living Treasures Award. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. 50 minutos magkaligad sa taknang alas 2 sa hapon parayon kamo nagapamati diri sa Japon sa programa Bantay Balma. Mga kabinang ginaprubahan sa Sangguniang Bayan sa Malay sa karesolusyon agud kakson ang ginaduso nga Katiklan Boracay Bridge sa Comprehensive Land Use Plan ug CLUB kag Annual Investment Plan sa lokal nga panguluhan sa Malay. Sa ginaprubahan sa resolusyon na pitsahan Hunyo 19 ang pagtukod sang tulay may dako nga risgo sa environment kag ginakipan sang posible pagkaguba sang marine habitat, coast erosion, kag pagkatublag sang mahuyang ecosystem sang isla. Kaduso sang SB Malay sa katulid nga pagtuon kag konsultasyon sa tanan nga stakeholders. May kang tanan sa nasambit nga proyekto kag ang ebaluan no madamo ang nagpamalabag sa sining ginaduso nga project. Mati damo ang maapektuhan, damo ang mga kabyanan, damo ang damo ang nagapamalabag kiti dapat may tulid nga pagtuon kay damo ang posible maapektuhan. Muna ang ginalakipan sa Boracay Foundation Incorporated, civil society organizations, environmental groups, tourism representatives ka mga residente bangod sa posible nga malaing epekto sini sa isla. Kabinan ng iban pagit ng mga balita patpato naton sa masunog edisyon sang programa Bantay Balma. Inaapsalamatan naton aton mga kaupdanan sa technical side sa studio Engineer Roy Louis Kaipang sa transmitter Mr. Vermor Aventura. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radio Pilipinas, Radio Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international